Hello mga ka-sport, good day sa inyong lahat. Bawat laro ni Kai Sotto sa Japan B-League ay paangat ng paangat. Dahil nakita ko na bawat games ng kanyang kupunan ay pinaghahandaan ng kalabang team si Kai Sotto. Grabe ang depensa nila kay Kai, talagang pinahihirapan siya. Sa bawat play ay pinipisikal siya ng kanyang gwardiya. Siya na kasi ang tinitira dahil alam na ng lahat na halos lahat ng kanilang laro ay siya ang kumakamada. Sa puntos, sa rebounds, sa blocks at sa assist. Simula nang lumipat si Kai sa Yokohama ay sunod-sunod na ang kanilang panalo. At ang dating nasa ibaba ang standing ay unti-unting umangat. At ngayon ay may pag-asa pa silang makapasok sa playoff. Dahil na rin sa lumalakas na at nag-i-improve na si Kai Sotto. Expected na kung magpapatuloy ang kanyang magandang kondisyon ay tuloy-tuloy na ang kanilang winning game hanggang sa maabot nila ang playoff na kanilang minimithi. Sa kanilang huling laban ay tinambakan ng Yokohama B Corsairs ang Nagasaki Velka 102-69. Umiskor si Kaijo ng 13 points. Patuloy ang kanyang double-double performance simula nang gawin siyang starting 5 sa nakalipas na 9 na laro. Ang importante dahil sa kanilang panalo ay lifted ulit ang Yokohama sa kanilang record. 21-24, palapit ng palapit sa kanilang goal. Sa Wednesday naman ay dadayo sila sa Nagoya, Japan, kung saan ay makakasagupan nila ang team ng Nagoya, ang Toyotsu Fighting Eagles. Dito masusubukan ang dibdib ni Kai. Wala silang fans na makakakampi at isang hamon ang haharapin ni Kai Sotto kung paano niya idumina ang wide-bodied 6'10" na import ng Nagoya, si Shin Umara. Si Shian ang leading scorer ng Toyotsu Fighting Eagles. Kakampi niya si Jeremy Jones, isang former NBA player, athletic at all-around player. Matindi ang kanyang 3-point shot. Dati siyang player ng Spurs sa NBA. Bagaman mas mahaba ang standing ng Toyotsu Fighting Eagle, ay hindi dapat magkumpiyansa ang team ni Kai Sotto. Dahil kung hindi sila maglalaro ng 100%, mabubulilyaso ang kanilang tsansa na makasama sa playoff. Kaya sana makarecover si Kai sa kanyang injury sa kamay. Mild lang naman kaya kayang-kaya niya yan. Antabayanan natin ang susunod na laban ng Yokohama versus Nagoya Fighting Eagles. Nakasalalay sa kanya ang Yokohama kung saan sila aabot sa season na ito. Mahahasa ng husto dito si Kai Sotto para sa paghahanda natin sa OQT o Olympic Qualifying Tournament na magaganap sa Riga, Latvia sa susunod na July. Kaya maganda na nag-i-improve si Kai Sotto dito sa Japan B-League. Siya ang number 1 player natin na isasagupa sa mga naglalakihang European players. Sabi ni Coach Tincon, may pag-asa tayo dahil hindi na tayo basta-basta. Hindi tayo maliliit na katulad noon. Lahat malalaki na, pati gwardiya malalaki na. At mayroon na tayong 7'3" na Kai Sotto, pantapat sa malalaking bigs ng European players, European teams. At tamang-tama nagpapakondisyon din ang ating naturalized player na si Justin Brownlee sa Indonesia. At panalo sila sa kanyang unang laro sa Indonesia. Ang Pelita Jaya, unang laro panalo kaagad. At bidang-bidang ating Pinoy Noipi na si Justin Brownlee. At sana dalangin natin na hindi magka-injured si Justin Brownlee at saka si Kai Sotto para magandang laban natin sa Riga, Latvia sa susunod na OQT, Olympic Qualifying Tournament para sa Paris Olympic. Maraming salamat po hanggang susunod. Please like, subscribe and share.